sa ating panibagong biyahe? The more the merrier. Kaya invited kayo lahat. Malaking pamilya man o barkada. Walang maiiwan. It is really recommended for family and group of friends traveling because we have wide open spaces here which the family can enjoy. Sa lugar kung saan ang mas marami, mas makakamura. Sounds fishy. Pero legit yan, biheros. Our admission fee is 150 pesos. Kung gusto mo namang maligo sa pool, magdagdag ka ng 75 pesos. Kung gusto mong magpasok dito sa Eco Park, 100 pesos. Ihanda ng mga paa, mata at tiyan dahil ang agenda for today, one to sawang road trip. Nature trip? At food trip. Their beef is so good. So good. At kalma lang pagdating sa bulsa dahil sagot ko ng tipid tips para sa budgetarian ng mga pamilya at barkada. Kapag sinabing Davao, hindi pwedeng mawala ang durian. Pero ang hindi alam ng karamihan, may isa pang klase ng prutas na sagana dito. Tinaguri ang Banana Capital of the Philippines ang bayan ng Panabo sa Davao del Norte. Pero hindi nagkalat ang mga unggoy dito ha. Ang marami dito, banana farmers o mga bananero. At sila ang mga kasama natin sa ating first activity, ang banana harvesting. So Agria is designed and focused in agriculture. That's why we call it the agricultural metropolis or agropolis. May tanim sila ritong 67 varieties ng saging. Yes, 67 varieties. At saktong naabutan natin ang pag-ani nila ng isang natatanging klase nito, ang Grand 9. Isa sa pinaka-rare po na mga klase ng saging kasi medyo maputi siya na klase ng saging. So ngayon, ipakikita ni Kuya Monet at Kuya Hernante po kung paano mag-harvest po ng saging. Yun, dahan-dahan lang. Tapos babalik siya kung sa. Hindi na pupunta dito. Okay. Ito, cushion para lang dito sa shoulder. Ayun. So, ilalagay mo yan dito para pag nahulog, hindi masyado masakit. So, pwedeng kaliwat, pwedeng kanan. Pwede, sir. Pwede, no? Pwede, sir. Pwede, no? Okay. Bro. So, pwede ka na subukan? Ikaw muna. Ako muna. Kinakabahan ka para sa akin, no? Okay. Baby lang kita like Yun! Okay. Got it. Sige nga, at subukan na natin yan, B1. Mga biyahero. So, ito yung... pag ganyan po. Yan. O kaliwa. Kahit ano. Ikaw, kung saan yung mas malakas mo? Parang mas gusto ko yata dito. Okay. So, ito. Padding. Ito. Yes, thanks. Okay. Okay. Ganyan. Kumain na lang tayo. Ang mga bagong pitas na buwig ng saging ay dinidiretso sa kanilang packing house. Dito lumalabas ang pagka-OC nila. Metikulosong hinuhugasan, pinipilian at inilalagay sa mga kahon ang mga saging na pumasa sa final screening o quality control. Pwede ko bang gawin yun, kuya? Or hindi? Yan. Ipunin natin yung katulad nito. Ganon lang yung gandaan. Bakit niyo po ginagawa yan? Para... Tinatanggal niyo po yung may blemish, may dumi? So after na cleaning, packing na kagad. Kailangan pa bang
i-dry or hindi na? Okay na po. Okay na yun. Okay, alright. Is this for export or just for like local consumption? Local consumption. How much do you harvest? Nasa mga 60 up po kilos. 60 kilos per week. More. More pa. Oh, sir, hindi ko ba? Oh, dala-dala ko to lahat. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ano ba to? Mangga o ano ba? Upo ka nga dito, sandali lang. Alam mo, Hindi ko talaga mawari. Ba't kulay dilaw to? Yung alam mo po lang kasing saging yung sa palengke. Latundan. natundaan. Taba. Saba. Oo. Yung sabi mo nga eh, pag kumakain ka ng saba, kahit anong luto ng saba, Sarap. saba nga kayo. Oo. Pero hindi ko alam if this is the same variant. Basta't alam ko yung mga Cavendish kasi they're so pretty to look at. They're not the tastiest, they're not the sweetest, but they're so pretty to look at. Hence, ito yung ini-export natin sa iba't ibang bansa. Kaya pala. Kaya importante na malinis sila. Oo, yan. Kunyari ito. Huwag mong bawasan, akin to. Tama ka dyan. Uy, ko to eh. Yan. Wow, ito mo yan, parang napaka-perfect niya, oh. So, kapag binibili natin to sa Hong Kong or sa Japan, ang mahal-mahal. Dahil ang ganda-ganda niya. Sir, nakita ko talaga. Made in Philippines nung napunta ako ng Japan. Kaya nga, pag film mo, nakasulat, made in the Philippines. Made in Davao. Iba sa natikman ko talagang local lang sa saging. Ano yung sabihin nun? Yung saging. Napaka-makabuluhan talaga yung conversations natin kapag kumakain ka ng saging. Matamis na hindi matamis. Ang gulo. Ba't pa nga? Hindi ko marunsahan. Pero alam mo talaga pinakasikreto rin. Kumain ka na saging. Kain ka na. Hindi ka tatagyawatin. Kumain. Yung mga unggoy may tagyawat ba? Oh. Yung unggoy na sir, cameraman na. Ano ka ba? Adya ka na muna. Oo nga, no? Lang kwenta talaga kausap to siya. Hindi lang pag-harvest ng saging ang pwede rito. Ang sabi ko kanina, walang maiiwan sa pamilyang ito. For day tour, our admission fee is 150 pesos. For 3 years old and below, they are free po. Meron silang animal feeding, pedal boating, at pwedeng maglaro sa kanilang Earth Mound Playground. Pwede ring subukan ang Kanga Ride kung saan kalabaw ang hihila sa inyong cart habang nag-iikot sa lugar. Chill ride lang kami rito. Di ba, Alberto? It is really recommended for family and group of friends traveling because we have wide open spaces here which the family can enjoy fresh air and they can actually do picnic here as well. At dahil G tayo sa kahit ano, G as in gagalingan to naman ang pagsubok ulit sa skimboarding. Buti na lang at may champion skimboarder tayong mga kasama. So, kailan ka nagsimula mag-skimboarding, pati saan ka natuto? Dito lang sa Margandi, 2006. So, nagsimula sa katuwaan lang, tapos nun, naging trabaho. Dahil sa marami ka nang tinuturo, yun ang naging hanap buhay mo. Dami na, pumunta ako ng Mati, Siargao, Sa Mati, okay. Palawan, Oo. Nag-compete ka na sa iba't Cebu. ibang lugar. Sa Cebu, okay. Sambales. Anong nararamdaman mo na ito talaga yung parang the dream dahil enjoy ka sa ginagawa mo tapos kumikita ka pa? Focus lang. Dagan ta matudluan. At least malingaw po ng mga tao ko dito sa Margandi. Moment of truth na! Kaya ko kayang makipagsabayan kay RJ? O baka sumabay na lang ako sa alon pabalik sa dagat? Tapos
makita mo yung intensity sa mata niya eh. Tapos importante syempre yung timing, yung paghagis niya ng skimboard para maganda yung pag ano ng halo. Pero yung nakikita ko sa kanya, na hindi ko nakikita sa akin, yung commitment. I guess wala pa ako masyadong experience. Kung talaga kailangan may commitment. Baka dati, hindi pa ako ready for commitments. Kaya 9 years kami bago kami nagpakasal ni Iay. So ngayon, at least nakita ko na iniantay niya yung isang alon. Eh sobrang bilis siyang tumakbo, tapos hagis yung board niya, kaya may oomph. Ano yung pakiramdam na nakuha mo after 3 weeks of doing it? Pinukuha mo na. Ano yung pakiramdam? Masaya. Masaya. Tapos yun, gusto mong gawin na ulit. At Ulit. Paulit-ulit. Kailangan mas mahirap na. May tricks na. Galing. Ano din lang ako. Bukod sa dagat, pinupuntahan din ang resort na ito dahil affordable ang accommodations. Meron silang open huts para sa mga grupong nandito lang during the day. Kasya sa regular hut ang 10 to 12 persons na marirentahan ng 350 pesos. Kasya naman sa jumbo hut ang hanggang 30 tao sa halagang 1,000 pesos lang. Meron din silang mga kwarto para sa mga gustong mag-overnight stay. Karamihan sa guest namin, pamilya kung dumating dito. Barka-barkada, kung dumating sila dito kasi itong place namin safe talaga. Hindi nga ako naglalagay ng TV sa mga kwarto eh. Kasi di ba pag pumunta sila dito, para bonding ng pamilya. Yes lang ng yes to new adventures dahil marami pang pwedeng gawin dito. Nang magkapandemya, ay naging proyekto nila ang pagtatayo ng Eco Park sa loob ng resort. Dito nabuo ang koi pond, aviary at iba't ibang flower gardens. Meron 6,000 koi fishes sa kanilang pond kung saan pwedeng subukan ang fish feeding at boating. Kung entrance lang ang gusto mo at gusto mong maligo sa dagat, okay lang. 50 pesos lang ang entrance namin. Kung gusto mo namang maligo sa pool, magdagdag ka ng 75 pesos. Mula sa pagiging G, mukhang D as in deja vu naman ang susunod na mangyari. Durian, please be good to me. Kailan nga ba ako sumubok ng durian? Matagal na. Alam ko na kung bakit. Dahil hindi ko talaga siya trip. But, I'm always open-minded. Dahil isa akong certified biyahero. I keep telling myself that, but let's see if this works. Whoa! Yun na yun! Yun na yun. Whew! Ba talaga to? Balik tayo dito sa corn. Hindi ko talaga kaya eh. Tanungin natin kay Ray. Si Ray kasi, yung kumakain. Ray? Hindi ako uuwi ng Manila pag hindi ako nakakain ng durian. Ayaw mo nga nito. Kasi, casual kasi pag ang kunyari, flavor ng kunyari, avocado, pag niluto mo na siya, o kaya ube, hindi mo na siya malasahan eh. Parang ay, ube pa talaga to o ano. Pero itong, ay, parang yung biniak na durian, tapos nilagay lang dito, ganun pa rin ang lasa. Alam mo, it's so unfair for people who like durian. Kasi it's a matter of preference. Some people, like for example, my son doesn't eat bananas and egg. I love bananas and egg. So I will appreciate what I like. Ito kasi, baka hindi ko ma-appreciate at baka hindi ko ma-communicate properly to you guys who love durian. So, susubukan ko ulit. Being the certified biyahero that I am. Amoy? In fairness, hindi siya masyadong strong. Hindi masyadong siyang pungent.
Available ang durian desserts na ito sa Kara's Food Haven sa Panabo City. Go for it, Ray! Biko pandan with mango. Now we're talking. Hindi ko natikman. Ang masarap siya. Siyempre, alam naman natin na Biko, tapos may pandan, tapos may mangga, matamis. Ang biyahero correspondent natin ngayon, literal na correspondent sa GMA Davao, si Jan D. Bilang proud Davaoeña, sasamahan niya tayong tikman ang bulkachong ng isang traditional home-style restaurant sa Balay Oboza. Pumasa kaya ito sa panlasa niya? Mga biyaheros, kasama natin ngayon si Sir Carly. At ihahanda niya ngayon sa atin yung tinatawag na bulkachong with a twist. Bakit ba with a twist? Here at Tola kasi ginagamit namin dito is beef. So the usual bulkachong, they use Carabao meat. So and then we use peanut butter also in our soup. So that's kind of different. Carabao is yung original bulkachong. Sa amin kasi, yung Carabao kasi may sarili siyang amoy and then mas matigas yung karne. So it's not for everyone. Okay. So sa Tola, para naman lahat ng mga Pilipino or lahat ng customers namin ma-enjoy nila yung bulkachong. So gumawa kami ng buli. So karon ang atong una ibutang ang Lemongrass. 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 O pinasahit lagi ni Sir, no? Murag na una ang lemongrass compared din mo sa Kasi mga para mas spices. maglabas yung aroma niya. Alright. Hindi naman siya ganun katagal. Okay. Sino ba yung kadalasan na umu-order nito? Kasi yung bulkachong, hingid sa kalaman ng ating mga viewers, sa ating mga biyaheros, kasi yung bulkachong na dish is pang tanggal ng hangover. Yes. Actually, doon talaga siya sumikat dahil doon nakasanayan na ng mga Davaoeño na after the night out, magsabaw. Oo. So ito yung isa sa mga lugar na pinupuntahan. So timplado na siya, tapos nandito na yung peanut butter. Alright. So, in less than 5 minutes, ready na yung ating buli. So, ayan mga kabiyaheros, titikman na natin yung buli, yung bulkachong with a twist dito sa Tola. Yung bulkachong na natikman ko, it's like a balbakwa. So, yung taste niya. So, ano kaya yung taste ng buli nila, yung bulkachong with a twist? Medyo manamis-namis. Parang different dish talaga siya. So, compared mo kasi sa ordinary bulkachong, it's like balbakwa na pinaghalong bulalo. So, tikman natin yung meat nung buli. Kasi yung bulkachong nga, yung meat nila nung Carabao, kasi Carabao meat yung gamit, inihalo. So, durog. So, ito, medyo in place pa yung mga shanks. So, tikman natin. Yan. Perfect. Malambot yung meat. Murag, dugay kay nigilatan ba? Napakalambot ng meat. Tsaka syempre, masarap siya ihalo sa rice. Guba atong diet. Lami. Family gatherings? Events? O kahit walang okasyon pero gustong mabakasyon? Malinaw ang sagot ko riyan. Tara na sa Camp Kalinaw! Meron itong 4 na loft bedrooms na kayang mag-accommodate ng 36 persons. Pag buong guest house po yung i-rent, for weekdays, may 44,000 po. That's with free breakfast and exclusive use of the whole resort na po. Pag weekends po, ang rate po natin ay 49,500 with free breakfast and exclusive use of the whole resort na po.
magtampisaw sa kanilang infinity pool habang nakatanaw sa mga kabundukan. Kung hanap nyo naman ay natural pool, 5 minuto lang ang lakaran pababa sa sapa at pwede nang maligo at magbabad sa napakalamig na tubig nito. Uy, babe time sila oh! Meron din silang in-house cafe para sa inyong daily coffee fix. Pinapayagan din ang pagluluto rito o pagdadala ng sariling pagkain. Kung gusto niyo po dalhin ang mga barkada niyo, kung gusto niyo po mag-relax, kung gusto niyo po ng stress-free at malayo sa downtown, malayo sa traffic, pero nasa Davao City pa rin po siya, kaya hindi na din siya gaano malayo i-travel. Baka naman hindi nyo pa nasusubukan ang sinasabing first and original lechon baka sa Davao. Pure US Angus beef for only 100 pesos. Yep, I'm not kidding, Bieros. So is it really true that kayo yung nagsimula ng lechon baka here? Actually, sa pandemic, baby. Okay, so, budget, well, not budget meals, but abot kayang pricing. So, 129 to around 179 bucks. So, tikman muna natin ang salpicao. Because I think salpicao would be just right, just fair. So, I'm expecting it's gonna be very garlicky dahil kita mo naman, you've got like fried garlic bits drizzled on top. Dapat di na tayo kumain before dito sa location na to. Parang pwede kong ubusin to. I mean, as you know, my wife and I are beef lovers. And basta anything to do with beef, we love. So, yes, salpicao, garlicky, pasok. May konting sipa lang because see the pepper flakes? Just the right amount. So, kahit hindi ka masyadong mahilig sa manghang, saktong sipa lang, hindi masyadong offensive ba? Iba kasi ang lechon bakay. You compare this to a fast food burger steak, it's incomparable. Why? The patty is thicker, it's bigger, and you know it tastes better. Parang homemade ba? Parang ginawa mo sa bahay mo. Wow, so good. Calling all seafood lovers, arat na sa kainang ito sa downtown. Kabubukas pa lang nito, pero marami silang suki dahil sa beach vibes. Pero ang highlight ng kainan, ang kanilang pangmaramihan na boodle fight na kayang busugin ng buong pamilya at tropa. Bawat boodle fight ay may kasamang alimango, hipon, tahong, pansit, kanin at side dish na potatoes and corn for only 1,199 pesos. Ba panalo? I come up with the name El Patrona because I used to work with the Mexican people and with Filipinas. So I decided na i-combine ko yung Mexican foods and Filipino. And that's why it's all started. Mukhang palavarn din sa kainan ng mga bagets na ito. Ang boodle fight na para sa 5 tao, pinagkasya nila sa 10. Actually, the food is very good, especially more on seafood siya. Actually, we're living in the city, so naghahanap kami ng vibes na like more on sea or the beach. So we found that one here in El Patrona. Sama-sama at sabay-sabay ulit tayong sumubok ng bago. Tumikim ng kahit ano. At mag-ipon ng mga alaalang magiging malapit sa ating mga puso.